Magandang araw po sa ating narrator at sa lahat ng masugid na tagapakinig ng channel na ito. Ako nga pala si Carissa, mas kilala sa aming baryo bilang Karing. Sa kasalukuyang panahon po, ay nasa Masbate na ako nakatira kasama yung magulang ko at yung butihin kong asawa. Ngunit hindi tungkol sa kanila ang ibabahagi kong kwento para sa inyo, kundi sa aking kababatang tawagin na lang po nating Mona. Taong 1986 ay nasa 15 anyos po ako nito at katulong ng aking nanay Tinay sa paglalako ng mga gulay na aming tanim sa pinakamalapit na pamilihan sa amin. Para sa kalaman ng mga tagapakinig mo, ay meron po kaming mga 1,000 square meters na lupa na siyang ginagamit namin bilang taniman ng mga prutas at gulay na siyang bumubuhay sa aming pamilya noon. Bukod sa pag-extra ni Tatay Ikoy sa mga construction o pagkakarpentero, ay dito rin po kami kumukuha ng pantustos kapag kami ay kinakapos sa pang-araw-araw na mga gastusin. Isang umaga habang naglalakad ako, ay dala ko nga yung isang timbang sayote upang dalhin sa pamilihan. Nang mapansin ko, yung grupo ng mga kabataan na halos kasing edad ko lang din. Hindi sila bababa sa 5 at may kung anong pinagtatawanan. Nung una ko silang makita ay hindi ko sila masyadong binigyan ng atensyon. At nagpatuloy lamang ako sa aking paglalakad, ngunit nang marinig ko yung mga mumunting hikbi sa direksyon ng mga ito ay muli akong napabaling ng tingin. Sa gawin ng mga kabataang naroon ay nakita ko yung isang batang umiiyak at nakayupyop sa kanyang dalawang tuhod. Hindi ko man alam yung dahilan kung bakit siya umiiyak, ay ibinaba ko yung dala kong timba at doon ay naglakad nga ako papalapit sa kanya. Nang halos mga 3 tipa na lamang yung layo ko, ay napamulagat ako sa gulat dahil isang mabilis at malakas na pagtadyak yung inabot nito sa kanyang ulo. Dahilan upang magpagulong-gulong ito ng ilang pulgada bago muling pumalahaw ng iyak. Kasabay ng iyak ng batang kulot ay ang hagalpakan naman sa tawa ng batang gumawa ng pananakit kasama yung grupo nito. Kaya naman nagtatakbo na nga ako noon papalapit sa kanya at sinubukan itong kausapin at patayuin. Wala man akong nakuhang tugon sa mga tinatanong ko dito dahil tuloy lamang ito sa kanyang pag-iyak. Hinimas-himas ko na lamang yung kanyang likuran upang kahit papano ay makaramdam siyang may dumadamay sa kanya. Ilang masasakit na mga bagay yung sinabi ng grupo ng mga kabataang yon na nanakit sa kanya. Pero hindi ko na yon pinansin. Ngunit nang maaktuhan kong bumitaw ng suntok yung lalaking tinawag nilang Titoy, ay isang mabilis na pag-ilag yung ginawa ko rito at buong lakas ko naman itong sinampal gamit yung aking mga kamay. Nasaktan ko rin po yon dahil din sa lakas ng ginawa kong pagsampal. Nagsipagkunot noon naman yung mga kasama nito at tinanong kung bakit ko raw yon ginawa, ngunit hindi naman ako tumugon at sa halip ay inambahan ko ito ng suntok. Nagsitakbuhan naman yung mga ito at matapos kong gawin yon sa kanila ay talagang umalis na nga rin sila. Habang papaalis yung grupo nila Titoy, ay naririnig kong sumisigaw pa ito patungkol doon sa batang naroroon na patuloy pa rin sa pag-iyak. Di pa tayo tapos mo ng aswang. Sigaw pa nga po nito habang papaalis na. Sa puntong yon ay nalaman kong Mona pala yung pangalan ng batang tinulungan ko. Kaya marahan ko siyang kinausap noon at inasikaso. Inakala ko pa nung una na baka pipi o bingi itong si Mona dahil hindi nga siya tumutugon sa aking mga katanungan. Pero nung ipakilala ko yung sarili ko sa kanya ay doon na nga ito tumugon ng mahinay. Ayon sa kanya ay bagong lipat lang daw sila at doon daw nakatayo sa paanan ng bundok yung kanilang bahay. Kasama niya yung kanyang mga magulang. Nabanggit rin po nito sa akin na halos magkaedad lamang daw kami habang pinupunasan ko naman yung kanyang luha gamit yung aking panyo. Kaya naman niyakap niya ako noon at muling nagpasalamat bago nagpaalam na aalis na raw ito dahil baka hinahanap na siya ng kanyang mga magulang. Doon ay tinuro ko sa kanya yung aming bahay upang sa sumunod na mga araw ay makabisita ito sa amin at makapaglaro kaming dalawa. Magkakasunod namang pagtango yung kanyang naitugon. Kaya naman masaya rin ako noon dahil hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng isang bagong kaibigan. At masigla ko nang binalikan yung timba kong dala at doon ay nagpunta na ako sa pamilihan kung saan nga ako hinihintay ng nanay ko.
Kinaumagahan ay bumisita sa bahay si Mona. Mula sa loob ng bahay ay narinig ko yung boses niya, kaya naman nagmadali na akong dumungaw sa aming bintana upang silipin yung aking bagong kaibigan. Tandang-tanda ko pa na napakaganda niya sa kanyang bestidang kulay kahel at napakalinis niyang tignan dahil bagong ligo ito. Kahit nakulot yung kanyang buhok ay kapansin-pansin naman na nakaayos ito at may makulay na ipit na ginamit sa pagpupusod nito. Nakita ko siyang tinatawag ako sa labas ng bahay upang makipagkwentuhan at maglakad-lakad nga kami sa malawak naming lupain. Kaya naman nagpaalam na muna ako kay Nanay Tinay noon at Tatay Ikoy na ako ay lalabas muna at makikipagkita sa aking bagong kaibigang si Mona. Naglakad-lakad kami ni Mona at habang naglalakad kami papalabas sa aming taniman ay tuloy rin lamang yung aming kwentuhan hanggang sa sumapit na nga kami sa medyo mapunong bahagi ng aming baryo. Medyo madilim na nga yung bahaging yon dahil malalaki at malalapad yung mga dahon ng mga punong naroroon na siyang nagbibigay ng malamlam na liwanag sa lugar. Papabalik na sana kami nang muli naming makasalubong yung grupo nila Titoy at muli silang gumawa ng paraan upang darag-daragin si Mona. Nang papasugod na nga silang tatlo sa amin noon, ay agaran nga akong naghanda upang sagupain sila. Ngunit nang halos isang hakbang na lamang yung pagitan ng mga ito, ay napakunot nga yung aking noo nang makita ko yung biglaang pagbabago ng ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang mga hagikhikan ay napalitan ng matinding sindakatakot sa hindi ko malamang dahilan. Nang sumigaw nga yung tatlong magkakasamang yon, at doon ay mabilis na nga silang nagtatakbo palayo sa amin ni Mona. Nagtataka ako noon kung bakit ganoon nga yung kanilang ikinilos. At wari nakita nila yung isang nilalang na kanilang kinatatakutan sa kanilang tanang buhay. Dahil si Mona yung nasa harapan at bahagyang nakatalikod sa akin, ay hindi ko inaasahang makaramdam ng takot dahil iniisip ko kung ano nga yung nakita nila Titoy. Dahil sa kung ano-ano nga yung tumatakbo sa isipan ko noon, ay hindi ko na maiwasang matakot lalo na nga nang bumalikwas ng ikot si Mona sa may gawi ko. At dahan-dahang humarap sa akin. Napasigaw pa nga ako nung oras na yon dahil sa pagkagulat dahil isang nakakatakot na mukha ang iniisip kong makikita, ngunit hindi nga ito yung bumungad sa akin, kundi yung nakangiting mukha ng aking kaibigan. Nagdali-dali na rin kaming umuwi nung oras na yon. At bago nga kami maghiwalay ni Mona, ay niyakap niya ako at nagpasalamat sa hindi ko alam na dahilan. Kaya naman hindi ko na rin po yun inintindi at nagpaalam na rin ako. Matapos yung pagkikita naming yun ni Mona ay hindi na nga siya nawala sa isipan ko. At palagi nga ako noong nagtatanong kung kailan ba ito muling babalik upang makipagkita sa akin. Mga halos 2 linggo rin po yung nagdaan, ngunit walang Monang bumalik sa aming bahay. Kaya naman labis na nga yung kalungkutan ko ng panahong yon, dahil naisip ko na baka nakalimutan na nga ako ng bago kong kaibigan. Isang hapon pagkagaling ko ng eskwela, ay naisipan ko ng puntahan yung lugar na itinuro sa akin ni Mona kung saan daw siya nakatira. Sa may paanan ng bundok, kung hindi ako nagkakamali. Bulong ko nga sa isipan ko noon. May dala pa nga po ako noong karit upang panggapas ng damo at halamang nakaharang sa aking daan upang hanapin nga yung bahay ng matalik kong kaibigan, dahil alam ko na yung itinuro niya ay sa medyo masukal na parte. May kalayuan pala yung bahay nila Mona sa bahay namin. Kaya matagal rin po akong naglalakad sa magubat na parte noon, hanggang dumating ako sa bukana paakyat ng bundok. Habang binabaybay yung daan at ginagapas yung mga nakaharang na sanga sa aking dinadaanan, ay natanaw ko yung isang maliit na bahay kubo na naroroon sa hindi kalayuan. Baka ito na yung bahay nila Mona. Mabuti pa't magtanong ako doon. Bulong ko pa sa aking sarili noon. Habang nakangiti akong papalapit sa bahay ay nakaramdam ako ng kakaiba. At may kung ano akong nasamyong mabaho na hindi ko matukoy kung saan galing. Kaya naman sinipat-sipat ko nga yung lugar upang hanapin kung saan nga yon.
At nang papasok na nga ako sa kanilang bakuran, ay nangilabot ako nang makita yung pinatuyong karne na nakasampay at nakasabit na parang pinapaarawan. Nang biglang may mabilis na humatak sa akin noon at sabay tinakpan nga yung aking bibig. Dahil sa pagkagulat ay pumalag nga ako noon at nagpumiglas, ngunit katakataka na tila hindi pa rin ako makagalaw dahil sa higpit ng pagkakayakap sa akin ng kung sinong yon. At nang iminulat ko nga yung mga mata ko ay doon ko nga nakita yung matalik kong kaibigan. Agad ko siyang niyakap noon at tinanong kong bakit hindi nga siya nakipagkita sa akin, ngunit nanatili siyang tahimik. At patangu-tangu lamang sa aking mga sinabi. Napansin kong marungis rin po yung itsura ni Mona at tila ba punong-puno po ito ng putik sa kanyang katawan. Maging yung tungkol doon ay hindi niya rin sinagot. Bakit ka ba nagpunta dito? Wala kang pakay dito, Karing. Mabuti pa at umalis ka na dito. At dadayuhin na lang kita doon sa Makalawa, pero wag ngayon. Wika po ni Mona noon. Habang pinagtatabuyan nga nito ako papaalis. Noong una hindi ako pumayag sa kanyang gusto. Ngunit nang makita ko yung senserong mukha nito na may dalang takot, ay dito ko na nga naintindihan na hindi na siya nagbibiro. Tinipon ko nga yung mga nahulog na prutas na pinitas ko pa sa aking daan. At mabilis na ring naglakad papaalis. Habang hawak ako noon ni Mona sa aking braso, ay bigla akong nilukob ng takot nang makarinig ako ng isang tinig na napakalapit lang. Mona, sino siya? Saad pa nga po ng boses noon. Agaran akong napabalikwas at napatalon dahil sa pagkagulat. Kaibigan ko po, Nay. Taga dyan lang sa baba. Wika naman po ni Mona habang nakatingin sa lupa. At nakayuko lang na parang natatakot. Alis na rin siya, Nay. Dagdag pa nga po nito. Ganon ba? Pero hindi mo ba iimbitahan muna yung kaibigan mo sa loob ng bahay? At hayaan na magpahinga muna kahit sandali at kumain. Alam kong malayo yung tinahak niyang daan. Makapunta lamang dito. Saad naman ng ina ni Mona na namimilog at pinandidilata ng mata si Mona. Hindi naman ako nakasagot sa mga sinabi ng ina nito. At agaran na po ako nitong hinila papasok ng kanilang munting bahay. Sinipat ko pa si Mona habang hinihila ako ng kanyang ina. At doon ay nakita ko yung kakaibang lungkot at takot sa mukha nito na hindi ko rin maipaliwanag kung bakit. Pagpasok namin sa loob ng bahay nila ay nakita ko namang malinis yung loob. Ngunit nakapagtataka kung bakit tila ba malaki yung loob ng kanilang bahay kaysa sa labas kapag titignan. Muli akong hinatak ng ina ni Mona na nagpakilala pa lang sa pangalang Aling Nelia. Magpahinga ka muna dito, iha. Total, malapit nang maluto yung aming ulam at kanin. Saad pa po nito na tila ba weirdo kong kumilos at napakalikot po ng kanyang mga mata. Dahil tuwing susubukan kong tignan ito ng mata sa mata, ay mabilis lamang po niyang iniiwas yung kanyang paningin. Kapansin-pansin rin yung mabaho nitong hininga na para bang sa isang aso na kumain ng kung ano. Kaya naman tuwing kinakausap ako nito, ay pinipigilan ko na lang na huminga upang hindi nga maamoy yung lansa ng bunganga nito. Tumayo sandali yung nanay ni Mona upang iprepara yung mga pinggan. At naghain na ito ng makakain. Kaya naman nagdali-dali na rin si Mona na lumapit sa akin at doon ay bumulong ito ng patago. Hindi mo na sana ako hinanap, Karing. Hindi ka na sana nagpunta dito. Nagagalak akong makita ka pero hindi dito sa amin. Saad pa nga po niya na tila ba naiiyak na. Wag na wag kang kakain ng kanin at ulam na ihahain sa'yo ni nanay. Naiintindihan mo? Dagdag pa nga po nito. Ano? Bakit may lason ba yung kaning ipapakain ng nanay mo? Saad ko naman po noon. Seryoso ako sa bagay na ito, Karing. Huwag kang kakain at iinom ng tubig kung gusto mo pang abutan ng kinabukasan. Seryosong wika pa nga po nito. Bakit? Ano bang meron? Tanong ko noon. Aswang. Mga aswang kami, Karing. Kumakain kami ng mga tao gaya mo. Yung nakita mong tapayan sa may labas ay punong-puno yun ng mga parte ng katawan ng tao na biniktima ng mga magulang ko. Pasalamat tayo at wala dito yung tatay ko dahil kung narito siya,
hindi ka na makakapasok pa dito sa loob ng bahay. Sambit pa nga po ng kaibigan ko noon. Tila binuhusan ako ng malamig na tubig nang marinig ko ito. Oo nga't napansin ko kanina yung hindi bababa sa 5 tapayan na nakahilera sa may labas ng kanilang bahay. Dito ay nilukob na nga po ako ng matinding takot at pangamba dahil hindi ko alam kung ano yung aking gagawin. Naniniwala naman ako sa mga aswang ngunit hindi ko inaasahan na makakatagpo ako at magiging kaibigan ko pa yung isa. Sa puntong yon ay nagsimula na ngang tumaas yung mga balahibo ko sa buong katawan dahil sa matinding takot na aking nararamdaman. Ngunit kinapitan nga ako sa kamay ni Mona at sinabi niya sa akin na gagawa kami ng paraan upang makatakas ako sa kanilang bahay. Halos matunaw naman ako sa aking kinauupuan nang tawagin na nga kami ng kanyang ina upang kumain na. Kaya naman kinapitan niya ako ng mahigpit at muling pinaalalahanan. Tandaan mo, wag na wag kang kakain o iinom ng tubig. Wika pa nga po nito ulit. Tanging paglunok lamang ng laway yung aking nagawa bago humarap ng nakangiti kay Aling Nelia. Sinandukan niya ako ng kanin at ulam noon sa isang mangkok. Hindi ko mawari yung ulam na naroon dahil tila batusino itong hilaw ngunit may napakabangong amoy na talaga namang nakakatakam na halos makalimutan ko yung sinabing paalala ni Mona. Pinilit kong wag kumain ng pagkain nila kahit na anong pamimilit ni Aling Nelia at sinabi kong hindi nga ako sanay na nakikikain sa bahay ng hindi ko naman masyadong kilala. Kaya naman mula sa pagiging palangiti ng kanyang ina ay umakto ito ng kakaiba at naging masungit. Tumayo ito at tila mabilis na lumapit sa akin at dinampot yung kutsara sabay sumandok ng ulam. Hinawakan niya yung bunganga ko noon at pinilit akong pakainin ng mamula-mulang karne ngunit tinabig ko siya upang makaiwas. Nagdali-dali akong tumakbo noon sa may pinto upang lumabas na ngunit talagang mabilis si Aling Nelia dahil nagawa niya akong harangan sa aking dadaanan. Nang makita ito ni Mona, agad niyang hinarang yung kanyang ina na unti-unti na noong nagbabago ng itsura at talagang nakakapangilabot. Bumuhagag po yung buhok nito at tinubuan ng animoy yung mga pangil. Pero parang ganun rin po yung nangyayari kay Mona. Unti-unting nagiging mabalasik yung itsura nito at naging katulad rin ng kanyang ina. Nagbuno nga po silang magnanay noon sa loob ng kanilang bahay hanggang may babawa ni Mona si Aling Nelia. "Takbo na ka rin! Takbo na!" sabi pa nga po nito at sinabing wag na raw akong babalik pa doon. Salamat daw sa pakikipagkaibigang pinaramdam ko sa kanya at hindi raw niya ako malilimutan. Naiiyak man ako noon ay wala akong sinayang na sandali at kumaripas na nga po ako ng takbo sa daang tinahak ko rin kanina. Hindi na ako lumingon pa at takbo lang ako ng takbo. Dahil sa kaba na masundan ako ni Aling Nelia, hindi ko na hinawi pa yung mga nakaharang na halaman at mga talahib. Dahilan para masugatan rin po ako noon habang tumatakbo pero hindi ko na ito ininda. Matagal-tagal rin po akong tumatakbo noon at naririnig kong animoy nagkakagulo sila sa kanilang bahay bago nga ako nakalayo. Maya-maya pa ay nakatagpo na rin ako ng mga taong nangangahoy na aking nahingian ng tulong. Hanggang sila na nga po mismo yung sumama sa akin papauwi dahil kilala nga ng isa sa mga ito yung nanay ko na siyang magugulay sa munting palengke sa aming bayan. Kahit na matindi yung pinagdaanan ko ay pinanatili ko pa ring lihim yung aking mga nakita. At mula ng araw na yon, nang malaman kong ang aswang yung pamilya ni Mona, ay hindi ko na rin siya nakita sa aming lugar. Yun na po yung huling pagkakataon na makita ko ito. Pero kailanman, tinuturing ko pa rin siyang kaibigan kahit pagkatapos ng matagal na panahon. Kung nasaan man ito, sana ay nasa mabuti siyang kalagayan. Dito ko na rin po tatapusin yung kwento ko. Malungkot man pero ganun talaga. Maraming salamat sa lahat ng mga nakinig dito.